bayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang higigin natin ang sariling atin at mawala ng ugali. Sasay ka sa atin ang lahat. Panahon na ng pagbabago. Maayong buntag sa inyong tanan. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon upang makibahagi sa distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage dito sa reyon ng Davao. This day marks a historic chapter not only for the Davao region but for the entire nation. It is a testament that with strong political will, we can transform the lives of the Filipino people for the better through the new Agrarian Emancipation Act. We are empowering Filipino farmers by granting them land ownership and fostering economic liberation. I would like to express my deepest gratitude to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for gracing this momentous occasion with his presence. This shows his unwavering commitment to agrarian reform and social equity. His act inspires us to work harder to uplift the lives of our people, especially those who cultivate our land, the backbone of our agricultural economy. The number of agrarian reform beneficiaries whose lives will be transformed is truly remarkable. The awarding of certificates of condonation with release of mortgage and certificates of land ownership award is not just a financial milestone. It is a symbol of empowerment and a fresh start for our farmers and their families. We also commend the Department of Agrarian Reform for its innovative efforts in introducing electronic titles under the SPLIT project. This initiative streamlines the land titling process, ensuring that farmers' ownership rights are secured more efficiently and effectively.
This event also highlights the invaluable support extended to our agrarian reform beneficiaries, organizations across the Davao region. The provision of farming tools and equipment is an important investment in the future of Philippine agriculture. Those resources will enable our farmers to increase productivity, lower costs, and improve their quality of life. As the Governor of Davao del Norte, I reaffirm my administration support for our farmers, together with DAR and under the visionary leadership of our very own President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon ay dadako na tayo sa ceremonial na pamamahagi ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa entablado upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin si Secretary Estrella na samahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage ay mula sa iba't ibang bahagi ng reyon ng Davao. Una, ang 142 beneficiaries ng Certificates of Land Ownership Award na kinakatawan nina Pedro Tumanda Para, Joscoro Blando, at Antonio Membrillos. Pangalawa, ang 465 e-title beneficiaries na kinakatawan nina Beato Liubit, Gaspar Rosane, Estanislao Dano, Cesario Quilisadio Jr., Guillermo Quilisadio, at Danny Dano. Pangatlo, ang 6,948 beneficiaries ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na kinakatawan nina Ernesto Bagtian, Efren Daruca, Joel Santillan, Elizabeth Ogabang, Isidro Aniel,
at Bilen Richards Dignos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisinayaan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin maitatampok ang angking talento ng mga Davaoenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest. Sa 148 pampublikong paaralan na lumahok, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamay-ari ng ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 COCROM para sa mahigit 9,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit 13,000 hektarya na nakakahalaga ng mahigit 600 milyong piso.
Una natin igagawad ngayong araw ang mga kokron sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga Agrarian Reform Beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno nang mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang salamat! Maraming salamat po, mahal na Pangulo.